Category 2 typhoon na si Goryo, nasa baybay na ng Taimali or Dao Southeastern Taiwan. Naasahang unang direct contact ito sa Taiwan at inaasahan din ang malawakang malakas na bugso na hangin ngayon sa baybay ng Taiwan ngayong kasalukuyan. Na siya namang hindi gaano mararamdaman sa nalalabi ng kalupaan ng Luzon. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at 2 nakataas sa Itbayat, Batanes at Basco, Batanes. Pero epekto sa nahahatak na habagat, magkakadudulot lamang ng mga kalat-kalat ulan sa halos iba't ibang bahagi ng bansa. Mindanao, iiral lamang ang sepestrap na magbubunsod naman ng pag-ulan sa halos buong kanluran ng Mindanao at Visayas area. At binabantay ang shallow trap at posibleng low pressure area sa may bandang eastern ng Vietnam. Sa labas naman ito ng Philippine Area of Responsibility, magdadulot ng malawakang pa ring pag-ulan kahit na hindi nakikitaan na magkakaroon ng further intensification sa ngayon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 13, 2025. Ang oras sa ating boss may maga, alas 10:41 na ng umaga. Pagamat maglalandfall na ngayong umaga, bago magtanghali na ngayon dahil nasa halos vicinity na ito ng bandang Dao o bandang malapit sa Taitung Airport, Southeastern Taiwan na ngayon ang pinakamata o sentro ni Category 2 typhoon na si Goryo. At inaasahang unang magiging direct landfall contact ngayon ni Goryo dyan sa Taiwan. So pinag-iingat po natin ang mga kababayan natin dahil asahan po ang mataas na gale force na malamang lagpas ng 120 km per hour. So estimated 93 km per hour para sa pinaka stronger na tropical storm na mararamdaman ninyo ngayon dyan sa bandang katimugan ng Taiwan. Pero halos buong Taiwan aabutin po o mararanasan ang pinakamalakas na tropical storm gale force wind na mararamdaman nila ngayong araw. Dangat sa Pilipinas ay nakataas lamang ang tropical cyclone wind signal number 2 at 1 nga po dyan sa may bandang dulong bahagi nga po ng Batanes Group of Islands na nakita rin natin sa tropical storm wind na bago nating inimplement sa ating tropical cyclone sector. At malamang yan din ang nakataas kay Pag-asa mula pa kaninang madaling araw. So halos ang buong kalupaan pa rin ng Northern Luzon, bagamat dama ang mahahatak sa habagat, hindi ito o masyadong minimal lamang ang magdudulot ng malawakang ulan sa hilagang bahagi ng Luzon. So wag masyadong kabahan dahil hindi naman ganun mararamdaman ang cyclonic effect nitong si Goryo dahil yung kanyang total diameter lamang ay naglalaro lamang sa 560 km gale force wind diameter. Ibig sabihin, kung titingnan natin sa pinaka gale force, papakita na muna natin para maintindihan ng mga kababayan natin. Bago kasi tayong in-implement na tinatawag nating wind force, tinawag ko lamang itong wind force Ito ay unofficial pero galing ito sa data feed din ng CIMS ESRI na courtesy sa kanila yung data. Yung ESRI yan ay associated din ng NOAA at associated din ng geostationary ng direct satellite probabilities ng wind force. So may dinagdag po tayo sa taas. So makikita ninyo tatlong klase po yan na tinatawag na tropical storm force. Ibig sabihin 63 km po yung maximum sustained niyan at yan po ang magiging range po niyan, which is nakataas nga po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa may bandang Batanes Group of Islands, dyan sa may bandang Itbayat, bandang Itbayat at Basco. Yan medyo na nakapagitan na po yung tropical cyclone wind signal number 2 sa dulon-dulo na po ng Itbayat Batanes yan. Pero tropical cyclone wind signal number 1 na sa may bandang Basco at Sabtang. At hindi na abot dito ang nalalabi ng tropical wind force na 63 km output. Pero yung pinaka-stronger na tropical storm force, kung titingnan nyo po ay
halos dulong-dulong bahagi lamang ng Itbayat Batanes umaabot ito. So buong halos sa kalahati o mahigit sa kalahati ng buong Taiwan ang mararanasan ang sungit ng panahon na 93 km per hour ang maximum sustained wind pagka-landfall nito. So meron tayong bagong implementation, yung tinatawag natin na wind force. Ito yung parang yung estimation ng tropical cyclone warning signal which is ginagamit ni Pag-asa. Tapos kasama yung ating automatic tropical cyclone warning signal estimation. Ito yung aking tropical cyclone warning signal estimation na nagbabase po sa lakas ng hangin ng bagyo. Then constantly kung ano yung mas malapit sa sentro, mas lumalakas po yung kanyang tropical wind force. Estimation lamang natin yan, so hindi po yan official po ha. Didiscuss natin yan maya-maya. Sa ngayon, ang lagay ng panahon muna, ang ating tatalakayin muna. At yung mga pag-ulan ay mararamdaman pa rin sa bahagi ng extreme Northern Luzon, lalo na dyan sa may bandang dulo ng Cagayan at Ilocos Region, bagamat mga kalat-kalat o mga scattered lamang ang pag-ulan na may ilang bahagyang bugso na hangin na at least naglalaro below 63 km per hour ang bugso. Pero mostly drier ito at hindi gaano malawak ang nahahatak nitong water moisture, dala po ng ating habagat na nahahatak ni Goyo sa ngayon. So makikita natin dito ang mga localized thunderstorms halos kakaunti lamang, mga 14 lightning strikes lamang, so walang magiging problema at wala masyado sa mainland mass ng bansa. Pero asahan na nakataas ang thunderstorm advisory sa Visayas, so kasama na ang buong Palawan, hanggang dyan na yan sa may banang Antique, Bohol, Iloilo, so hanggang silangan na yan ng Visayas, nakataas ang thunderstorm advisory dahil scattered nga po ang magiging pag-ulan dyan, which is tatalakayin natin yan maya-maya. Yan, hanggang buong Visayas at kasama na ang NCR within 2 hour po o 12 hours po ang naka-forecast ngayon sa data feed ni Pag-asa. Gaya kahapon ay madalas mga afternoon rain showers at maging sa gabi kapag lumalamig nga po ang temperatura. Nagkakaroon ng mataas na accumulation, nagpe-precipitate at bumabagsak yan bandang hapon na po o minsan mga magagabi na, which is nangyari na naman yan sa amin sa Caloocan kahapon. Sa may Mindanao, nakataas din ang thunderstorm watch, lalo na dyan sa may bandang Kanluran at ilang bahagi ng Davao Region, kasama na ang City of Davao, Misamis Oriental at mostly Zamboanga Peninsula din. Nakataas din ang thunderstorm watch din. Dahil sa surface trap, hindi naman habagat dahil bagamat southwesterlies ito na embedded ng surface trap, ay magbudulot pa rin ng malawakang ulan dyan sa may bandang kanluran ng Mindanao at ilang bahagi ng Davao Region po. So pinag-iingat pa rin ng kababayan natin para sa posible pa rin malawakang pag-ulan dyan sa katimugan ng Mindanao. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy haze at few clouds pa rin. So medyo gloomy pero maaraw pa rin dito sa amin sa Caloocan. So asahan natin yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na iiral. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 4:49 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon, nasa 33.6 degrees Celsius po ang pinaka-highest air temperature namin. So, naging maalinsangan pa rin kahapon ang dito sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon na nag-peak 2:09 PM. Ibig sabihin, alam na natin, mataas ang aming naging heat index. 48.4 degrees Celsius po ang aming naging heat index. Ngayon sa forecast ng magiging heat index, una sa aking instrumentation reading, as of 9:46 AM, nasa 40.5 degrees Celsius na kagad. So napaka-mainit at mataas ang aming heat index sa Caloocan. Asahan natin ang halos hanggang tanghali na magiging maalinsangan ang ating panahon muna. Pero expected sa hapon, magiging mas makulimlim na naman tayo at magkakaroon ng mga isolated and scattered rain showers. So tingnan natin na mag-load po dahil nagkakaroon po ng maintenance sa aking webpage po kasi nag-declare po yung aking webpage o website center, yung web server, nag-announce sa akin na magkakaroon daw ng maintenance sa aking buong webpage. Hindi ko alam kung paano, bakit priority nila aking webpage, pero sabi sa akin medyo babagal daw ngayong umaga o bago magtanghali yung aking webpage. So, sa mga visitors ng inyong lingkod o visitors ng aking Primo Weather personal webpage, medyo konting pasensya lamang kung medyo mabagal ang loading ng aking webpage. Nagkakaroon nga po ng maintenance
yung web server ng aking web page. Pero maglo-load din naman yan, medyo mabagal nga lang o medyo laggy ng konti. So, konting pasensya na lamang po muna. So, mula dito ay 40.5 degrees Celsius extreme caution nga po ang aming instrument reading ng heat index. Pero sa forecast, 38 degrees Celsius daw ang naka-forecast ngayong 10 o'clock AM. So, mahagyang mas mababa kumpara sa aking reading na aking aparato, pero papalo pa rin daw yan ng hanggang 40 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12. So, mukhang magkakaroon kami ng makulimlim na panahon siguro at mukhang magkakaroon ng mga pag-ulan dahil medyo mababa ang magiging heat index namin sa maghapon, maging sa gabi. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, well, do-double check natin kung mataas pa rin ba ang heat index, lalo na sa may bandang Ilocos region. Yan, mababa po dahil nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa bandang Cagayan Valley sa Tugigaraw, mapapansin ninyo, medyo mataas pa rin ang inyong heat index dyan despite na mas maglumi tayo ngayon dahil po sa hatak sa habagat. 35 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan sa Tugigaraw, pero papalo pa yan hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So magiging maalinsangan pa rin dyan sa inyo sa Cagayan. Sa Isabela naman, sa Santiago ay 37 degrees Celsius po at papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So makikita dito na makakaranas pa rin tayo ng medyo maalinsangang panahon despite na mga scattered rain showers ang umiiral ngayon sa buong bahagi ng Nodo Luzon. At sa bahagi naman ng Dagupan sa Pangasinan ay mataas din ang heat index, so hindi masyado ramdam din ang ulan na magiging dala ng habagat dahil kalat-kalat lamang ito. 39 degrees Celsius po ang inyong forecast ngayon, pero aabot pa yun sa hanggang 41 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga. Sa Tarlac, Central Luzon naman po, ang heat index sa inyo dyan, 39 degrees Celsius. So medyo bahagyang bumababa rin dahil nagkakaroon din ng at least mga overcast and gloomy sa paligid dahil sa umiiral nga po ng hatak sa habagat pa rin at papalo ng 40 degrees Celsius yan ngayong 11 o'clock. Pero the rest, medyo bababa, ibig sabihin lamang mukhang magkakaroon po ng mga pag-ulan dyan siguro mga bandang hapon o gabi o madaling araw din. Sa Batangas naman ay makikitaan natin na bahagyang mataas pa rin ang heat index. So 36 degrees Celsius po, pero pinakamataas ang 37 degrees Celsius lamang. So hindi naman aabot sa 40 degrees pero medyo mataas pa rin ang heat index sa Batangas. At sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro ay mababa dahil nakakaranas din ng overcasting gloomy at mga kalat na pag-ulan. Ganon din sa may bandang Palawan. So kung titingnan natin ang Puerto Princesa, Palawan, makikitang bahagyang mataas ng konti. So medyo maalinsangan ng konti dyan sa inyo. Maabot pa rin ng 39 degrees Celsius ang inyong heat index. So malinaw lamang na mga isolated lamang na pag-ulan ang iiral at hindi gaano natin ramdam ang ulan na magiging dala ng habagat dahil halos medyo drier pa rin ang dala nito. Sa bandang Cebu naman ay mataas ang inyong heat index. So medyo maalinsangan pa rin kayo dyan despite na scattered po ang magiging pag-ulan. 40 degrees Celsius po at papalo na 42 degrees Celsius po ngayong alas 11 ang pinakamataas sa heat index sa inyo sa Cebu. So medyo mababa dahil nagkakaroon nga po ng medyo overcast and gloomy din kayo dyan at magkalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa monsoon trap na umiiral ngayon dyan. At sa may bandang Mindanao naman sa City of Davao, dahil nakataas ang thunderstorm watch ay mababa naman ang heat index. So malamang ay kasalukuyan po kayong inuulan dyan kaya mababa ang heat index forecast. Sa Zamboanga Peninsula, ganun din mababa. Ibig sabihin din inuulan, malamang inuulan din po kayo dyan o napakamakulimlim ang inyong paligid kaya mababa ang inyong heat index. So malinaw lamang na malawak po ang surface trap na umiiral dyan sa may bandang Mindanao kaya ingat na lamang kung magiging malakas ang buhos ng ulan na magbubunsod pa rin ng flash floods. Pero kung itatabi naman natin sa PH extremes in past 24 hours, ang Tugigaraw ang may pinakamataas pa rin na air temperature in past 24 hours since kahapon. At sa Baguio City naman ay almost stationary nearing lamang sa 17 degrees Celsius. To be exact, 16.8 degrees Celsius po ang inyong pinaka-lowest temperature sa Baguio in past 24 hours. Sa Inulan naman ang hinatuan, nakaranas po kayo ng 58 mm na total rainfall po. At sa amin sa Caloocan ay kahapon naka-total of 15.6 mm lamang kami na total rainfall. So nangunguna ang hinatuan naman pagdating sa Inulan na may 58 mm
na total rainfall. So at napapansin niyo mga folks, ay nagkakaroon na po ng mga pag-ulan sa Metro Manila. Bunsod nga po yan ng scattered rain showers kasama na ang mga pagkulog at pagkilat dahil nga po sa monsoon trap na sumasabay nga po sa hatak ng habagat. Although hindi ganun katindi ang magiging hatak ni Goryo nga po dito sa bahagi nga po ng malawakang bahagi ng Luzon hanggang Saudo Luzon. Sa ating outside humidity, 78%. So medyo mataas ang concentration. Bumaba ito na 2% since last hour. At thunderstormy po tayo base sa aking barometer na 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. Pa-high tide o pa-maximum high tide po tayo. So sa mga inuulan po sa iba't ibang bahagi ng katimugan ng bansa ay asahan po ang mataas na pagbaha dahil maya-mayang konti may after 1 hour and 33 minutes o 12:28 PM po nasa maximum high tide po tayo o mataas ang sea level. So kapag umulan ng malakas sa inyo dyan, asahan po mabilisan po ang pagbaha o magiging flash floods dahil sa mga oras na yan ay nasa maximum peak po tayo ng high tide. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:20 PM at ang ating 82% illuminated na waning gibos na lamang. Hopefully kagabi o kaninang madaling araw rather ay nakakuha kayo ng mga litrato ng conjunction ng Jupiter, ng Venus, saka ng Moon kanina madaling araw. Sa kasamaang palad, hindi makikita ng inyong lingkod, hindi ko po matatanaw dahil napaka-gloomy at overcast po ang paligid sa amin sa Caloocan. So malabo po makita ng aking telescope kapag ganyan. Sobrang maulap mula kaninang madaling araw. Mahirap matanaw po yung conjunction ng Moon, Venus at yung Jupiter nga po. Maganda sana ang pagkakataon yan makitaan. Kaya lang hindi po maganda ang paligid ng himpapoid namin. Maulap po talaga. So yun, hopefully may mga nakakuha po sa inyo pati yung perceived meteor showers. Sa moonrise and moonset po, mamayang gabi 9:09 PM po ito mag-moonrise at lulubog po ito bukas na po ng umaga at 8:58 AM. At sa ating local weather outlook nga po, para ngayong Miyerkules at Huwebes, partly cloudy, medyo maaraw muna sa umaga, bagamat overcast and gloomy pa rin. At asahan naman ang pagdating ng hapon, mga localized thunderstorms pa rin ang iiral, possible na may at least 100% chance of rain pa rin. So mataas pa rin daw ang forecast na kami uulanin muli dito sa Caloocan o sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila and the rest ng kapitbahay o Mega Manila. Bukas ang Huwebes, maulap pa rin ang ating maghapon at ganun din ay localized thunderstorms naman pagsapit mo ng hapon gabi o madaling araw na may 97% chance na uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 to 27 degrees Celsius. Sa local weather advisory, bagamat late na po ito, 3 AM pa po ito ni-report pero babasahin pa rin natin na huling namataan nito ni Pag-asa, yung sentro ng mata ni Typhoon Goryo. Ngayon ay kategory 2 na ito ayon sa aking tropical cyclone sector in 1 minute average. Namataan nito layong 190 km northeast of Itbayat, Batanes. Na ngayon ay halos nandyan na po o halos landfall ng maituturing dyan sa may bandang Taitung Airport malapit or bandang Dua southeast ng Taiwan. So ayon kay Pag-asa, 190 km northeast po ito ng Itbayat, Batanes. So napakalapit na talaga nito pero napakalayo sa landmass natin. So medyo sinuswerte pa rin kahit papano na may maximum sustained wind daw ito kaninang 3 AM 140 km per hour at bugsong umaabot ng 173 km per hour. Mabilis pa rin ang pagkilos nito, pahilagang kanluran sa bilis na 25 km an hour po. So yun po. Naasahan po ang pag-iral ng southwest monsoon pero halos manipis lamang ang magiging dala nito dahil sa compact ng sirkulasyon ni Goryo. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa heavy rain potential. Makikita nga po, una, ang pinaka-sentro ng mata ng bagyong si Goryo. Silipin natin sa satellite imagery ni Pag-asa ng Himawari 8, Himawari 9 ni Pag-asa. Makikita na po na maituturing ng naglandfall o directly na naglandfall nito sa may bandang Taymali or bandang Dawu. Pagitan niya ng Taidong, Taymali o Dawu,
southeastern Taiwan na naglandfall. Ang oras na naglandfall ito, probably kung babalikan natin yung Himawari satellite, i-view natin sa infrared BO3, infrared, para makita natin yung actual na oras na naglandfall po ito. Ipopost po natin and then tingnan natin kung anong oras. Ayan, nasa baybayin na kasi siya ng Tung. So, yun na po yung huli niyang Yan. So, as of 10:40 AM po, oras natin sa Pilipinas, naglandfall na ito sa baybay ng pagitan ng Taidong Airport, Taimali o Dawu, southeast ng Taiwan po. Yung pinakamata yung pinakamata niya. Yan po. So, maituturing na naglandfall na po yan, kaya ang lakas na po ng bugso na hangin dyan at nakaranas na sila malamang ng mas malakas na storm force na 90% o above na direct tropical gale force wind sa kanila. So, i-discuss natin mamaya yung magiging sakop ng wind force sa kanila. At na malamang ay sa atin sa Pilipinas, kung pagbabasehan, tropical cyclone wind signal number 4 nasa kanila dyan. Yan. Then, the rest, tropical cyclone wind signal number 3 na hanggang dito sa may bandang west portions ng Taiwan. So, tropical cyclone wind signal number 4, malamang nakataas na yan sa buong Taidong, Taimali, Dawu, isla ng Orchid Island, kasama na ang bandang Shenggong sigurado. Yan. Base yan sa pinakasentro ng mata ngayong 10:40 AM po yan ha. So, kitang-kita po yan. Ito po yung pinaka-actual satellite. Ito yung pinaka-clear satellite natin ng BO3. Kung pagbabase natin yung infrared, hopefully malinaw yung infrared. Ayan, kitang po ang sakop. At yung pinaka-southern quadrant circulation nito ay halos abot lamang sa may bandang northern part ng dulo ng Luzon. Ayan, kasama na ang Calayan, Cagayan. Ito yung tinatawag natin na estimation nga po. Which is, makikita ninyo yan sa aking tropical cyclone sector, yung wider na tropical cyclone warning signal estimate. Abot pa rin yan hanggang dito. Yan. Bagamat abot yan, hindi naman ganun katindi ang magiging malawak ang pag-ulan. Kalat-kalat pa rin ito dahil kung pagbabasay natin ng heavy rain potential, ramdam lamang ito sa may bandang buong Batanes Group of Island pa rin. Kaya nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 o 1 dyan sa Batanes Group of Islands. Hindi masyado abot dito sa may bandang rest ng Babuyan Island. Bagamat yung heavy rain potential ay sumasakop pa rin dyan sa may bandang dulo ng Cagayan, kaya malawakan pa rin ang inaasang pag-ulan. Pero kung titingnan natin dito sa malaking kalupaan ng Nodo Luzon, halos mga mahihina at katamtaman lamang. May mga kaulapan pero halos mahihina at katamtaman lamang ang pag-ulan ang iiral. So patuloy po na iiral yan sa buong bahagi ng Nodo Luzon, kasama ng Ilocos Norte, Kalinga Apayao Mountain Province, Isabela, Cagayan Valley, Nueva Ecija, Benguet, pababa na yan ng Nueva Vizcaya, Central Luzon, hanggang dyan na nga po yun sa may bandang Tarlac. The rest ng bandang Zambales hanggang Angeles, Pampanga at Bulacan, magiging overcast at very gloomy rin kayo dyan, kabilang na ang Metro Manila at buong Calabarzon area dahil sa umi-epekto pa rin na hatak sa habagat at yung monsoon trap ni Goryeo. Mababaw lamang ang magiging pag-ulan dahil maliit lamang at napaka-compact nitong si Goryeo o si Typhoon Goryeo, kaya maliitan lamang ang nasasakop na mga kalat-kalat lamang na pag-ulan. Malamang sa maghapon ay magiging very gloomy lamang tayo sa buong bahagi na malaking kalupaan ng Luzon, kasama na ang Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon nga po. Nabanggit na natin kahapon, maging ang Bicol Region, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na mga mahina at katamtaman at minsang heavy rain showers po, base na rin sa monsoon trough na nahahatak nitong si Goryeo. Kung mapapansin nyo po, abot na po sa Southern Luzon ang monsoon trough na ibabahagi nitong si Goryeo. Yan, embedded na po ng southwesterlies dito sa may bandang kaluran nga po ng southwestern Luzon at Visayas. Ayan. May umiiral pa rin na southwesterlies dyan, mahinang southwest monsoon, at medyo drier na southwest monsoon dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon pa rin. So medyo nakakahatak, pero makikita ninyo ay mga kalat-kalat lamang na pag-ulan ang iiral. Siyempre, moderate to heavy rain showers scattered din ang iiral nito, lalo na sa bandang Palawan, kaluran ng Visayas, mula Panay Island at Negros Region. The rest ng bandang Cebu, kalat-kalat din po yan, Bohol,
Leyte at Eastern Samar Region, lalo na dyan sa may bandang dulo nga po ng bandang Oras, Dolores hanggang Borongan, Eastern Samar. So pati ang Bicol Region ay makakanalas po kayo ng kalat-katapag ulan. Yan, bagamat madalas mga light to moderate lamang ang madalas na iiral sa inyo sa Bicol Region area. Hindi kagaya dito sa may bandang Eastern Samar Region at west portions ng Visayas na clusterized na mga heavy rain showers ang masiiral mula Iloilo, Guimaras, patawid na yan ng bandang Sipalay sa Negros Occidental, Bayawan hanggang bandang Dumaguete po yan. So ganun po ang magiging kalat-katapag ulan dyan. So medyo magiging mas makulimlim din tayo dyan sa buong Visayas, bagamat nagmo-moderate paminsan-minsan ang paligid ninyo. Sa Mindanao naman, bunsod naman ng surface trap na iiral sa katimugang bahagi ng Davao Region, kaya magiging makulimlim at kalat-kalat din ang pag-ulan ng iiral sa buong southern area or ng BARM at ilang bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte at ilang bahagi ng Davao de Oro. So nagiging maulan din ang bahagi ng Davao City at Mati sa Davao Oriental at Governor Generoso. Kalat-kalat po ang mga pag-ulan dyan. So importante pa rin ang payong mga folks sa maghapon. Ganon din sa buong bahagi ng Maguindanao, nabanggit na natin yung BARM na magiging makulimlim at kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. Sa kalunang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at isla ng Basilan na Tolo-Sulo, asahan din ang kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog at na may mga ilang moderate to heavy rain showers na very clusterized ang magiging pagbuhos ng ulan sa inyo. The rest ng Northern Mindanao mula dyan sa may bandang Marawi o Lanao del Norte, Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte ay magiging katamtaman pero magiging partly tumusikaw din at overcast ang inyong paligid. So halos buong bahagi ng Mindanao ay magiging overcast and gloomy ang paligid at mga kalat-kalatang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So kasama na ang buong Surigao Region, mapaislaman niya ng Dinagat at Siargao Island. So very gloomy po ang karamihan sa buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao natin. So magiging napakakalat-kalat po ang magiging pag-ulan natin sa buong bahagi ng katimugan ng bansa. Siyempre, hindi ligtas ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon sa magiging maulan at may mga pagkulog at pagkilat ang iira. Lalo na pagsapit po yan mamayang hapon o gabi o sa madaling araw po. So, importante pa rin ang mga payong. Magdala po na yun ng payong, lalo na sa mga pumapasok ngayon dahil pagsapit po yan ng bandang hapon, expected pa rin ang mga localized thunderstorms at sa gabi, asahan pa rin ang mga scattered rain showers and localized thunderstorms. Yan, kitang-kita sa satellite imagery. At yung pinaka water vapor na percentage, makikita natin in 90% opacity. Kalat-kalat po ang mga moderate and heavy rain shower. Very cluster po. Napaka-scattered ng mga pag-ulan po sa iba't ibang bahagi ng katimugan ng bansa. Yan, kitang-kita naman po mga moderate to heavy rain showers pero pulo-pulutong o kalat-kalat na mga pulot-pulutong nakaulapan nito mula Southern Luzon at buong bahagi nga po ng Eastern, mapa-Western portion ng Visayas, kasama na ang Palawan at West portions at Southern part ng Mindanao po. So napakakalat-kalat po yan, kaya maging ang Metro Manila, hindi magigiligtas pa rin tayo sa magiging kalat-kalat na pag-ulan sa maghapon ha. At tuloy-tuloy po yan hanggang bukas mga folks. Samantala, kamustahin naman tayo ang lagay ngayon ni Goyo, bagamat nagpahapyaw tayo kanina, lalo na sa tinatawag nating bagong implementation ng aking tropical cyclone sector na tinatawag kong wind force. Ayan. Ito yung para sa monitoring para malaman natin yung pinaka-tropical cyclone wind signal bukod sa aking tinatawag na tropical cyclone wind signal estimation range. Ito po yun. Yan. So makikita nyo po ay yung estimation range umaabot pa rin dyan sa may bandang dulo ng Cagayan at Ilocos Region, yung tropical cyclone wind signal number 1. Pero since below 63 km na po yung gale force, maituturing na halos bugso na lamang yan ng tuyong hangin. Yan. At hindi masyado ramdam ang cyclonic effect. Pero pagdating sa pinaka-initial ng tropical wind force o tropical storm wind force within 63 km per hour na bugso ng hangin, makikita po natin ay nakataas dito sa bahagi nga po ng Basco, Batanes at Itbayat, Batanes. Kaya nakataas yan sa tropical cyclone wind signal number 1 at number 2 at maging kay Pag-asa. Malamang nakataas din yan mula kanina pa o kaninang madaling araw. Pero the rest ay ang mas apektado na ngayon ng tropical cyclone wind signal number 3 ang buong halos katimugang bahagi ng Taiwan at which is yung pinaka-sentro at mata na nga po ni
ni Goryeo ay naglandfall na dito sa may bandang Taimali or bandang Dawu, pagitan ng Dawu o Taimali. Yung pinaka-center ay ni Goryeo. Yan. So makikita nyo po mula sa pinaka-sentro ng mata ni Goryeo at yung kanyang wind force ay sakop na sakop po. Ibig sabihin po yan, umaabot sa 63 km per hour po yung pinaka-tropical storm force niyan. Pero kung sa pinaka-mas malakas na tropical cyclone force winds ay mas apektado po ang buong bahagi ng katimugan ng Taiwan mula yan sa Mengchun, Taidong, Donghae, pataas na yan ng bandang Changbin hanggang dito na yan sa may bandang Yuli at the rest ng Guanshan. Ayan, lalo na ang Taitung Airport. So malamang nagsuspend na po ng flight ang Taitung Airport niyan, malamang ngayon pa lamang o kanina pa lamang nagsuspend na sila ng flight dahil dyan po halos dedirekta ang pinakasentro ni Typhoon Goryeo. Yan po. At ito, medyo bumalandra pa nga ng konti, medyo mas bumaba pa nga po yung track niya. Diba? Nakakabigla rin yung pagbaba niya ng konti. Kaya kung titingnan niyo yung pinakasentro niya ay dito ang tumbok niyan at which is nasa karagatan na nga po ng Dawu at Taimali. At dyan na rin po yan unang naglandfall. Yan. So, yan po. Kaya totally nagsuspend na po ng klase at trabaho sa area na yan. Kabilang na ang Taitung Airport nga po na ating binanggit kanina lamang. As of 11 o'clock AM, ang kanyang central air pressure niya ngayon, 964 hectopascals. Yung kanyang 1-minute average sustained wind 171 km per hour. Ibig sabihin, category 2 typhoon na po yan sa 1-minute average. At bugsong umaabot na ng 223 km per hour. Pero sa 10-minute average ay category 1 typhoon pa lamang din yan na 151 km per hour. Pero almost magka-category 2 na rin halos. Typhoon category na 151 km per hour, malapit sa gitna at bugsong maabot na ng 196 km per hour. Kumikilos ito ng mabilis pa rin, pakalurang direksyon sa bilis na 24 km an hour po. Itong C-99W hindi natin talaga concern yan dahil kung titingnan sa satellite imagery ay napakalayo nito at halos walang nakikitaan na banta sa pinaka-main domain ng Pilipinas. Napakalayo na sa pinaka-outer domain natin sa Pilipinas. Hindi masyado natin concern yan. Kaya antayin na lang natin yung maaring susunod kay 99W na babalik sa 90W kapag may sumunod na bagong invest. At mula sa pinaka-satellite imagery nga po at yung kanyang wind force, meron na tayong idea kung gaano kalakas ang tropical storm force nito na 90 km per hour na medyo ramdam pa rin sa pinakadulong-dulo na po yan ng Itbay at Batanes dito, yung isla niya yan. So malamang siguro may mga kababayan pa rin tayo nakatira dyan, so ingat pa rin po, malakas pa rin na magiging bugso ng hangin sa inyo na aabot pa rin pero at least mga 10 to 20% na lamang na apektado kayo ng malakas na tropical storm force na 93 km per hour. So hindi naman ganun katindi. Medyo sasayaw lamang ng husto yung mga puno. Ganun yung velocity niyan, mga 10%. Malakas pa rin ang bugso ng hangin. Wag lang pumalo dito sa may bandang Dilaw. Yan. O yung tropical cyclone wind signal number 2 natin, range. Yan, malakas na yan. Makakabuwal na ng puno. Pero dito at least medyo kaya-kaya pa. Bagamat malakas pa rin ang bugso ng hangin dahil sakop ang dulong isla na yan. Hindi naman umaabot sa may bandang Batanes yung pinaka-strong force o pinaka-strong tropical storm force niya na 93 km per hour. So, below na siya na 93 km per hour. At kung pagbasa naman natin yung typhoon force winds, yung pinakamalakas sa sentro ng Baguio, yung dala ng bagyo na ito ay hindi masyado abot sa may pinakadulo ng Itbay at Batanes. So, ang isla na lamang ng Taiwan at buong Taiwan na lamang ang mas apektado ng above 120 km per hour typhoon wind force. Yung lakas talaga ng bugso ng hangin na dala talaga mismo mula sa pinakagitna nitong si Typhoon Goryeo. Tagusan yan hanggang sa may bandang kanluran na nga po ng Tainan, Southern Taiwan. Yan. So, sa kanila lamang mas ramdam ang bugso. Ang lakas ng hangin nito na umaabot nga ng 120 km per hour pataas nga po. So kung may mga kababayan po tayo dyan sa bandang Taiwan na binanggit natin, ay kung maaari ay magstay indoors po tayo
at mukhang matibay naman yung pinaka-shelter ninyo dyan, gaano. Pero hindi natin iniro-rolled out pa rin na makakasira pa rin yan dahil malakas nga po ang lakas ng bugso ng hangin. Yung initial pa lamang niya na above 120 at to be exact nga po 171 km per hour na nga po ang lakas niyan, katumbas ng 150 km per hour 10-minute average. Makakasira pa rin niya o makakapaminsala o grabing pinsala pa rin ang maaring magawa ni Typhoon Goryo dyan sa inyo sa Taiwan, so mag-iingat na lamang mga folks. Yan, ito po yung bago nating implementation, tinatawag natin na tropical cyclone warning na tropical storm winds na may 3 kategorya po yan para mas na precise natin na nalalaman yung mga area na sasakupin base na rin sa tropical storm force o lakas talaga ng hangin o yung tinatawag na storm surge, lalo na sa mga baybayin na aabutin ng area na ito ng bagyo. At least makakapag-monitor tayo ng mas maigi na kung ano talagang area ang malaki ang magiging damages base na rin sa range ng tropical storm force winds. Mula naman sa ating tropical cyclone TAC combination, ito na nga po yung sentro niya at kasalukuyan ay nandito pa rin siya sa may bandang paligid ng Orchid Island, pero yung pinaka-outer circulation eye wall ay abot na sa baybayin ng Taimali at Dawu, kaya may kukonsider first landfall contact na natin yan malamang. At yung pinaka-outer estimation ng tropical cyclone wind signal ay abot na hanggang dyan sa may bandang Ilocos Norte, pero maaring less than lamang ng 63 km per hour lamang o below na pasok sa tropical cyclone wind signal number 1. So hindi na siya maituturing na TCWS number 1 dahil lumalabas below 63 km per hour na siya. Estimation range na lamang yan na aabutin dahil kung titingnan nga po natin yung satellite imagery ay abot pa rin hanggang dito nga po sa buong bahagi ng Isim Northern Luzon, kabilang na ang Cagayan Valley, ang outer rain band nitong si Goryo. Kaya yung estimation natin ay tama naman na umaabot pa rin dyan kahit papano. Pero hindi ganun kadelikado ang maidudulot dito sa mga taga Cagayan, Ilocos Norte, Apayao hanggang bandang Cagayan Valley, sakop ng Bagao, Alcala hanggang Gonzaga at Santa Ana, Cagayan. Yan lamang yung pinaka siguro medyo malakas pa rin ang bugso ng hangin pero wala out of range siya sa tropical cyclone wind signal sa ngayon. So hopefully lumayo na yan dahil pahilagang kanluran naman na magiging kilos ng bagyo at inaasahan nga po yan na maglalandfall na ngayong umaga nga yan, which is dito nga po sa may Taytong, at inaasahang exit ito ng Philippine Area of Responsibility mga bandang hapon o gabi na nga po, or siguro mga bago mag alas 8 ng gabi exit na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Malayo ang nagiging forecast track ni Japan Meteorological Agency, pero ayon sa kanyang tropical cyclone forecast error ay sumasabay naman siya sa forecast nung Ninapag-asa at Joint Typhoon Weather Center na dito rin tutumbok yan sa may bandang Taimali at Dawu. Ayon yan sa tropical cyclone forecast error. Napakalawak lang ng cone of uncertainty sa forecast nito kaya yung error ay napakalawak. Pero malinaw lamang na yung pinaka main track niya, yung mas closest estimation ay dito rin sa may bandang Taidong or Taimali. Yan, bumaba na nga po yung track niya base dito kay Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. Ito nga po yung dalawa na nakatutok ngayon sa pagitan ng Dawu at Taimali, maglalandfall nga po ngayong umaga. Pareho yan. Ito yung kay Joint Typhoon Weather Center. Ito naman yung kay Pag-asa. Itong blue na ito. Yan, kay Pag-asa naman yan. So, same time din, makikita natin alas 8 po siya nandito na. Kaya nga lang, ngayong alas 11 ay nasa may bandang baybay na ito ng Taimali o vicinity ng Taimali o Dawu. May tuturing nga po natin na naglandfall na nga po dyan. So, ingat na lamang mga folks. At ito po yung pinaka-clear satellite floater ni Goryo. Makikita nga po natin ay halos naglandfall na talaga siya dito sa may bandang katimugang bahagi ng Taiwan, which is binanggit natin sa may Taimali or bandang Dawu nga po. Sa SpaghettiOS models, makikita po natin na pasok siya sa category 1 typhoon pa rin yung forecast niya sa loob ng 24 oras. Yan. Pero by the next 24 hours ay bababa rin daw ito sa pagiging severe tropical storm. Malamang pag landfall nito
maaring bumaba, pero base dun sa forecast track nga po ni Pag-asa ay typhoon category pa rin siya hanggang sa umexit ito ng PAR. So mukhang mag-maintain ito sa typhoon category. Pero ayon dito sa ating tropical cyclone intensity forecast ay maaring humina ito, bumaba ito sa severe tropical storm within or next 24-hour period. So ito na yung base sa ating Spaghettios model chart. Yan. So malinaw yan mga folks ha. At mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring naman po, kung yung binabantayan po natin nung isang araw pa po, di ba, na by Friday, Thursday or Friday, so bukas na po yan or Biyernes ay merong posibleng may shallow trough nga po na mabubuo dito sa may bandang eastern part ng Bicol region at west portions naman ng Palawan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagong low pressure area. Bagamat yung sa may bandang Vietnam nga po sa silangan, mukhang malayo naman yan sa ating teritoryo kung magiging aktibong low pressure area yan kung sakali sa darating bukas o Biyernes po yan. So mula sa pinaka-mean sea level pressure natin, makikita natin ay halos hindi siya ma-distinguish, pero dito by portion sa Friday ay mayroong circulation dito na at least 1,008 hectopascals. Pero sa may bandang eastern ng Vietnam ay halos hindi rin distinguishable, pero bumababa siya sa 1,006 hectopascals. So medyo alanganin yung pinapakita ng mean sea level pressure dito. So hindi gaano ka-distinguish, pero makikita natin kung i-animate natin siya, nagkakaroon siya ng medyo circulation dito. Ang extended forecast time nito hanggang next Monday pa. Pero malinaw mga bukas po o Friday ay medyo may accumulated na circulation na iira sa may bandang eastern part ng Vietnam at dito naman sa may bandang eastern part ng Bicol region na medyo mag-accumulate. Yan. Tapos makikita magkakaroon ng paghatak sa habagat na medyo magpapalakas ng konti rito na aabot sa may bandang kaluran ng bansa na magdadala naman ng mga pag-ulan. Mula naman sa ating tropical cyclone strike probability, makikita po natin by August 15, Friday nga po ang ipinapakita dito. Makikita natin na at least may tropical cyclone strike probability between 30 to 40% dito sa kanluran ng bandang Palawan o southwestern Luzon sa bandang labas ng Philippine Area of Responsibility. Along dyan, merong at least hanggang 40% na may strike probability area. So magkakaroon ng mga maapektuhan ng trough o ulan ang bahagi nga po ng Mimaropa. 5 to 10% po yan. Kasama na ang Metro Manila at buong Northern Luzon dahil meron ding namumuo dito sa may bandang silangan nga po ng Southeastern Luzon. Naglalaro sa 20 to 30% ang strike probability. Apektado ang ilang bahagi sa silangan ng Visayas, kasama na ang Samar Region, Bicol Region, and the rest ng Southern Luzon, Calabarzon, yan, at hanggang Metro Manila, damay na. Kabilang na ang buong bahagi nga po ng Luzon, habang itong si Goyo ay palayo na ng husto at nandito na yan sa may bandang southeast ng baybay na ng China. And then makikita natin dito ay nagkakaroon ng accumulation ng Genesis, yung tropical cyclone strike probability nga po niya. So maaari tayong magkaroon ng mga pag-ulan nga po dyan, kung hindi man bukas ng Huwebes o Biyernes nga po. Magkakaroon po tayo ng medyo kalat-kalat na pag-ulan o overcasting gloomy na may kasamang ulan, dalan ng habagat. Dahil meron nga pong nagkakaroon ng possible pa lamang na shallow trough o shallow low pressure area kung magde-develop ito as inverse. So tingnan po natin kung alin dito ang itataas ng ating tropical cyclone sector base na rin dito. Yan, kung i-zoom in natin, yan po yung lumalabas na range na aabutin niya. So damay po ang Metro Manila. At kung titingnan naman natin yung susunod na araw by August 16, makikita po natin ay lumawak o mas tumaas pa yung probability dito sa may bandang eastern Vietnam. Aabot ng 50%. Ibig sabihin lamang yan ay posibleng maging isang active na low pressure area or maging invest low pressure area. Malamang ito yung unang itataas yan. Just in case tumaas yan, magiging invest 90W po yan. Bilang panimula na naman, dahil natapos na po yung 99W na itaas na po ng tropical cyclone sector natin. At dito naman sa may bandang silangan ng Luzon ay nasa at least 30% o 20 to 30%. So trough po ito o maaaring shallow trough na magpapaulan
mula dyan nga po sa buong South Luzon, kasama na ang Metro Manila at extreme Northern Luzon daw. So mga ano na po yan, mga August 16. So mga this weekend po, mukhang magiging maulan po ang ating darating na weekend just in case. So medyo ready po tayo dito sa mga posibleng mangyari kung sa darating na weekend nga po ay magkakaroon tayo ng malawakang pag-ulan mula South Luzon kasama ang Metro Manila at Northern Luzon. Hopefully hindi ganun kalala ang magiging dalang ulan po niyan. Sa ngayon, obserbahan po natin hanggang bukas kung magkakaroon pa ng organized development yung dalawang shallow trough na ito. Yan. Kung percentage man lang ang titingnan natin, malamang dito sa may bandang kanluran nga po ng Southwestern Luzon, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang posibleng nga pong maging invest na natatawaging 90W. So, tingnan natin until tomorrow po mga folks kung magkakaroon yan ng generative. Dahil yung ating mga computer models walang latest update forecast, malamang dahil medyo mabagal muna ang load ng aking webpage dahil under maintenance po ang web server na kung saan nakalagay ang aking webpage. So, magbabase tayo sa Tropical Cyclone Activity Genesis, which is malinaw naman na pinapakita ng forecast dito na posibleng nga po tayong magiging maulan this coming weekend. Kamustahin muna natin yung lagay ng dam kung may nagre-release pa rin ba ng sobrang tubig. Well, so far wala naman po. Natiling nasa below critical pa rin yung Pantabangan pero hindi naman siya mukhang operational. And the rest naman ng ating dam ay tama naman ng sapat ang supply ng mga water reserve natin. At wala na rin nakabukas na mga gates sa mga dam after ng tuloy-tuloy na nakabukas kay Binga at bandang kay Pantabangan, kay Magat Dam na nagbukas ng mga nakaraang linggo po yan. Nag-release sila ng tuloy-tuloy na sobrang tubig. At ngayon nakasarado at wala naman nakabukas, so wala na bang magiging problema. At mula sa ating latest na water reserve kay Angat at Magat Dam, makikita natin ay so far ay stable naman pareho. Yan o. Ito kay Magat Dam stationary. Kay Angat Dam bahagyang bumababa ng konti. Pero sapat naman yung kanyang water reserve, so wala naman magiging problema. Dahil kung pagbabasehan natin yung whole 2025 water dam levels ay stationary naman ang lagay ng ating water reserve. Yan. Pagdating nga lang ng bandang May, medyo bumaba siya, and then pagsapit ng July hanggang August, nag-recover po yung water reserve natin. Hindi nga lang sing taas nung di gaya noong unang taon. Unang 3 buwan mas mataas, umabot ng 213.9 meters na mataas. Ngayon nasa around 203.9 lamang. Bagamat okay naman at sapat naman ang water level so far. Yan. So, wala naman magiging problema sa ating mga dam. So, diretso agad tayo sa Ulat Lindol. Sa ating Ulat Lindol naman, nanatiling very noise ang aking seismograph. So, masyado ng abnormal yung madalas na noisy na aking seismograph. Malamang dulot yan ng oversurge siguro ng kuryente. Minsan naka-apekto rin kasi yung surging ng mga kuryente natin. Kaya nagkakaroon ng noise static ang aking seismometer. So kailangan gawan ko ng paraan para ma-filter po yung mga surging na yan. Magawan natin ng paraan para maiwasan naman yung ganito na nagno-noise po ang ating seismograph. At mula naman sa ating data, mula sa data feed ni PBOX, since wala naman tayo na-detect dito na malakas-lakas na mga pagyanig. Yan, mula sa data feed ni PBOX, mula kaninang madaling araw, wala naman tayo na itala na kahit isang magnitude 4+. Pero kahapon po nagkaroon tayo ng another magnitude 5 na naman na naitala kahapon. So lumalabas, dadalawa na po yung ating magnitude 5 dito sa may bandang Mindanao, sa may bandang Governor Generoso at isa sa may bandang Davao Occidental. August 12, kahapon, magnitude 5.3 at nung isang araw, August 9 naman ay magnitude 5.3 din. Pareho lang mula kahapon. Dalawa na po yung ating magnitude 5.0 ngayong month of August. Pero sa ngayon wala tayong na-detect na o na-record na magnitude 4.0 pataas ayon sa data PDP box. So bilangin na po natin yung total historical earthquake natin kung nakakailang total earthquake na po tayo ngayong araw habang tayo ay kasalukuyang nagre-report. For the month of August po yan. So ayan po, medyo mabagal lang talaga ang load ng aking internet, ang aking webpage ngayon dahil under maintenance. Pero kompleto pa rin naman yan at for the month of August, nasa total of 413 earthquakes na po tayo.
412 dito is magnitude 2.0, 9 sa magnitude 4 at dalawa ang ating magnitude 5.0 na nga po, which is ito nga po sa may bandang baybay ng Davao Oriental at Davao Occidental. Yan, dalawa na po yung ating magnitude 5.0. So, bandang southern part ng Mindanao ang medyo mayanigan pa rin, hindi masyado sa parte ng Luzon, so medyo ingat-ingat pa rin mga folks. So, nasa 430 na po yung ating total earthquakes ha. Wala pa naman sa 500, pero maging mas maingat po tayo dahil halos tipid po ang nagiging pagyanig ngayon ng ating mga tectonic plates sa bansa. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 13, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 13, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Sa ating report, sinsasahan lamang natin na magiging maaraw pa rin ang ating maghapon. Magkakaroon lamang tayo ng mga localized thunderstorms pagsapit yan ng hapon. Especially dito sa katimugang bahagi ng bansa na magiging mas kalat-kalat po ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan. Medyo pagpasensya nyo muna ngayong araw dahil medyo nagkakaroon ng maintenance ang aking web server. Kaya medyo mabagal ng bahagya ang loading na aking web page. So, ngayon pa lamang ay humihingi ako ng konting pasensya muna sa mga visitor natin sa Pimo Weather page. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events nga po sa ating reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po. At mag-iingat po mga kababayan natin sa Taiwan ha. Again, ay mag-ingat po ang mga kababayan natin lalo na yung mga OFW. At magandang araw po sa ating lahat.